malalaman mo ang isang sanga kung sucker ay sobrang bilis po ang paghaba at meron po siyang mahahabang mga tinik. Ayan o, puro tinik po yan na mahahaba. Hello mga YT, nandito po ako ngayon sa harap ng isang batang kalamansi. Ang kanyang gulang ay nasa 3 taon lang. Nakapamunga na po yan ng mga 3 beses yata. Pahinto-hinto po ang kanyang pagbunga dahil hindi po maganda ang kanyang kalagayan. Kung inyong napapansin, sa likod niya mismo ay isang malagong punong mangga. Yan po ang isa sa mga dahilan kaya hindi siya nakalagong maigi. Masukal lang siya pero hindi siya nagkaroon ng magandang mga sanga. Dahil nung summer po, tinubuan siya ng napakaraming maliliit na sanga. At ang mga sanga na yon, dahil maliliit at maiksi, ay nagkaroon po ng sobrang liliit naman na dahon. Kailan lang po nagkaroon sa bandang itaas ng mga sangang medyo mahahaba na may malalapad na dahon. Kung kailan umulan-ulan na. Noong Mayo lang po yan nagkaroon ng medyo magagandang sanga at dahon. Ngayon ay June, kaya may 1 buwan pa lang po yung mga magagandang dahon na yan. Karamihan po dyan ay maliliit na dahon. Yan po ang itinahon niya noong kasagsagan ng tag-init. Nakabunga na po yan ng mga 3 beses. Pahinto-hinto po ang kanyang pagbunga dahil hindi nga maganda ang kanyang kalagayan. Yan pong matangkad na yan na lampas kalahati sa itaas ay pangalawang tubo na po yan. Dahil nung una ay pinutol po yan ng may-ari dahil gusto niya siguro mababa lang. Ang problema, hindi nagtagal, nagkaroon po ng ilang pirasong sucker at yun ang naging bahagi ng mataas na yan, yung pinakatuktok na yan. Yan po ang sucker niya. Yung sucker na yan ay nakapamunga na po nung nakaraan, kaya lang tumigil sa pamumunga dahil nga hindi nga maganda ang kanyang kalagayan. Bukod sa nakadikit na kadikit siya ng isang malagong punong mangga, ay wala po siyang pruning. Ayan o, kulang sa pruning. Mga 1 metro po ang taas mula sa pinaka ground. Ay malinis, pero pagkalampas po ng mga 1 metro ay ayan, napakasukal po. Ayan po ang dahilan kaya hindi siya gaanong lumago o nakapamungang maigi, na dapat sana ay tuloy-tuloy ang pamumunganan yan. Kapag ang isang magandang kalamansi ay namunga na, ay tuloy-tuloy po ang pamumunga niyan, hindi po tumitigil buong taon. Pero yan, walang kabunga-bunga oh. Mamaya pagdating ko sa trabaho ay ipapakita ko naman sa inyo ang kalamansi ng aking supervisor na magsisiyam na taon na kailan lang ay saka ko napabunga. Dahil sa nilinis ko yung mga bahagi na yan na yan o, yung bahagi na yan ay tinanggal ko yan, kaya umaliwalas siya. Dahil pag yan hindi ninyo tinanggal ay magiging sagaba lang po yan ng kanyang paglago at magiging dahilan na hindi siya makapamunga. Kung makapamunga man, kakaunti at patigil-tigil. Yung kalamansi na yan ay sobrang tangkad na po. Kung tutuusin, babawasan niyan dapat ng mga 1.5 metro kung ako ang may-ari niyan. Kasi pag binawasan mo yan mula sa tuktok ng mga 1.5 metro ay mapapalapad pong maigi yan. At kung may tutubo na sucker ay didisiplinahin mo. Murang-mura pa lang siya ay tatanggalin mo na para hindi na siya magkaroon ng ganyang tuktok na yan. Ibang-iba po ang kalamansi na hindi na pruning. Para mapaganda po yan, babawasan ng maraming sanga. Lalo na yung mga payat na yan na sanga. Ayan o.
babawasin yan. Tapos yung mangga ay marami ring sanga dyan ang babawasin kung gustong mapalago yung kalamansi na yan. At yung tuktok na yan ay tatanggalin din ang haba na 1.5 metro. Ito po isa, walang pruning. Nakakapamunga naman po siya, kaya lang hindi ganong karami. Nauna po siyang nakapamunga ng mga 1 taon doon sa inalagaan ko. Pero kung ikukumpara ngayon, ay mas marami pong di hamak ang bunga noon kumpara dito. Kahit yun ay marami nang nababawas. Kaya siya nakapamunga kasi hindi naman po ganong kasukal. Ito, hindi ganong karami yung mga naging sanga niya sa ibaba. Ayan. At hindi rin siya gaanong tumangkad. At walang gaanong puno na nakatabing sa kanya o hindi siya gaanong nalililiman. Kaya medyo maganda ang kalagayan niya doon sa isa. Ito po ay kasabayan lang po doon sa una kong binidyohan. Kasabayan na namunga. Pero ito walang tigil na namumunga. Kakaunti nga lang ang mga naging bunga. Pero wala siyang tigil. Di katulad doon sa isa na talagang tumitigil lang pamumunga. Ang taas po nito ay nasa 4 na metro. Pero yung isang yun na nauna ay nasa 5 metro o lampas pa. Medyo maganda pa ito kumpara doon sa nauna. Pero ipapakita ko naman sa inyo yung napabunga ko na kalamansi. Na kahit siya ay magulang na, nasa 8 taon na siya nung aking napabunga. Pero maganda, mas bata siyang tingnan kumpara dito sa isang to at doon sa nauna kong binidyuhan. Pero yung una kong nabidyohan at ito ay magkasing edaran lang. Nauna lang po yun ng konti pero pinutulan naman ng may-ari ang puno kaya na-delay. At yung tumubo na saker na namunga ay kasabay po nitong namunga. Maya-maya po ay bibidyohan ko naman yung isa, yung kalamansi ng aking supervisor. At makikita nyo ang pagkakaiba doon sa nauna, dito sa pangalawa, at sa kalamansi ng aking supervisor. Hello, good morning po. Ito na po ang kalamansi ng aking supervisor na 8 taong gulang na nung aking mapabunga noong nakaraang taon, September 2022. Tsaka pa lang siya namunga. Ang tangkad po nito ay mga kasing tangkad lang noong pangalawang kalamansi na ipinakita ko sa inyo. Kaya siya hindi namunga kaagad kasi napapaligiran po yan ng mga matataas na papaya. Diyan sa mga bahaging yan ay mga papaya, napakasabukal po dati dyan, pati malunggay, ang lalaki po ng malunggay, ayan o, 1, 2, ayun pa, 3, at pang-4. At sa unahan po niyan, sa sikatan po ng araw, sa ibang buwan po doon sumisikat ang araw, pero ngayon June dito, ayan, ayan. Yan po ang pinakasikatan ng araw po ganit pag June. Pag sikat ng araw ay hindi siya nakakakuha kaagad ng direktang sunlight dahil sa nasasala po o nahaharangan ng mga iba-ibang halaman katulad ng nyog na yan noon. May mga nyog pa doon sa unahan, mulberry, at doon may mga mulberry din. Talisay, halo-halo na. Kaya patanghali na bago siya makakuha ng sikat ng araw. Ngayong malaki na. Dahil nga dito sa may kabila ay puro malalaking puno ng papaya. Pagpalubog na ang araw, tsaka pa lang siya nakakakuha ng direktang sikat nito. Doon po ang pinakalubugan ng araw. Ngayon, hindi siya nakalago. Ang tangkad niya ay mahigit 1 metro lang noon. Nakakala mo wala pang 1 taon. Pero nung aking matanggalan ng napakaraming sanga dyan sa ibaba,
ay gumanda po siya at nagkaroon ng mga sanga-sanga dyan sa itaas na yan. At ngayon po ang tangkad niya ay nasa mga 4 na metro, kulang-kulang 5. Ang aking maputulan ang mga malunggay na yan at yung mga puno ng papaya ay nawala, ay gumanda po at unti-unting lumapad ang kanyang mga sanga. Kung yan ay aking pinutulan noon dyan sa bahaging yan, ay mas malapad na sana ngayon. Di ko lang siya pinutulan. Ngayon, pagmasdan nyo ang kulay, sa kulay pa lang po ng mga dahon ay magkaiba na. Yung lapad ng mga sanga ay mas malapad ito kumpara doon sa mga dalawang nauna. At pagmasdan ninyo, nung una siyang bumunga hanggang ngayon ay hindi po naubusan ng bunga yan. Marami po. Yan po ay kakaunti na lang kung tutuusin. Tingnan nyo naman magkakaibang laki ng mga bunga meron siya. Ayan ang dami. Diyan sa isang yan, ilan yan? 4 na malalaki sa ibaba niyan. Yan. Ilan din yan. At doon sa iba pa halos lahat ng matatandang sanga ay may bunga po. Napitas na lang dyan yung iba. Napakarami na pong napitas dyan. At yung mga talbos na yan ay hindi magtatagal. May susulpot na po dyan ng mga bulaklak. Kaya hindi na po yan mauubusan ng bunga. Ayan. Yung nasa gitna na yan. Di ba napakalusog tingnan ng kalamansi na yan kumpara doon sa dalawa na hindi na pruningan. Papansin nyo, ayan napakarami po niyang mga sanga o mga talbos. Pero napapansin ko na itong mga bagong dahon niya ay medyo maliliit. Ang sobrang lusog kasi na dahon na ganitong gulang ay hindi lang ganito kalapad. Kaya ang gagawin ko po ay tatanggalin ko na itong mga sucker na itinira ko. Nagtira po ako ng sucker para ipakita sa inyo ang hindi magandang epekto sa inyong kalamansi kapag may sucker na nagiging sagabal sa paglapad ng mga dahon. Napakalakas po sumipsip ng sustansya ng sucker na yan. Mas maliit po ang mga dahon niya at manipis at ang sanga ay payat at ang balat ng sanga ay sigurado po ako manipis lang yan. Dahil sinipsip na ng mga sucker ang sustansya na dapat ay sa kanila napupunta. Napakalakas po sumipsip ng sucker na yan ng sustansya, kaya kinapos itong ating mga bagong usbong. Kaya tatanggalin ko na po sila. Huwag niyo pong panghinayangang tanggalin ang mga sucker na sanga kahit na sobrang tataba at napakabilis humaba. Ayan napakalulusog na mga sanga. Huwag pong panghinayangan kasi ang patatabain nyo naman ay itong mga lumang sanga o itong mga nauna sa kanila na sanga na nagkaroon ng mga bagong sanga. Yung mga bagong sanga ang higit na makikinabang bukod pa dito sa lumang sanga na inyong palalakihin o patatabain. Kaya maigi pang putulin ito. Yan. Nasa 2 linggong bulang pa lang po ang mga ito pero ang haba nila ay lampas 2 talampakan na o 2 feet. Huwag ninyong hayaang magkaroon ng sucker ang isang kalamansi kasi hindi lang papayat ang mga pabungahing sanga kundi susukal pa dito sa bahaging ito at pipigil para tumaba itong mga pabungahing sanga na ito. Dahil ang mga sucker na ito ay magpapakatanda muna at saka magkakaroon ng sanga at paggulang ng mga sanga na yun ay saka palang magkakaroon ng mga bulaklak. Pakatandaan po ninyo na habang naghihintay na magkaroon ng sariling mga sanga itong mga sucker na ito ay napigilan na nila na magkabunga ang mga pabungahing sanga at magkaroon ng mga dahon na malusog. Malalaman mo ang isang sanga kung sucker ay sobrang bilis po ang paghaba at meron po siyang mahahabang mga tinik. Ayan puro tinik po yan na mahahaba.
Samantalang ang mga pabungahing sanga ay meron lamang maiiksing tinik at kadalasan ay wala talagang tinik ang mga ito. Kaya maliliit pa lang sila, agapan nyo na, tanggalin nyo na, huwag nyo nang hayaang lumaki. Para tuloy-tuloy ang paglago ng mga pabungahing usbong at paglaki ng mga bulaklak at bunga. 21 pirasong sucker po ang hinayaan kong lumaki. Pinakamaiksi lampas isang ruler na po. Sa loob lamang po ito ng mga 2 linggo. Itong isang to, lampas 2 ruler na po. Ang haba niya. Napakarami po itong itinira kong sucker pero mas marami yung tinanggal ko. Huwag niyo pong hayaang may lumaking sucker sa inyong kalamansi. Ganito pa lang o maliliit pa lang, dapat tinatanggal na. Ganito ko siya tinatanggalan noon, yung mga yan. Marami po yan na mga ganito kaliliit pa. Tinanggal ko na noon. Kaya lang nagtira ako ng kakaunti. Nakita nyo naman. Yung ganitong edad sana na dahon ay mas malapad pa sana dito. Pero hindi, baliktad. Mas maliit po ang kinalabasan ng mga dahon na ito. Kaibigan, ang pag-subscribe sa YouTube ay wala pong bayad. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag pong kalimutang mag-subscribe, like and share. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Kuya Brownie. Bye-bye!